Bayan, ang Kuya Ed po, magandang tanghali. Panawagan po sa mga nagsisinungaling at nagdi-deny, no, na walang kinalalaman sila sa 26 million or 26 billion, no, si Gwen Garcia ng Cebu. Samantalang habang ang bundok mismo, ang kabukiran ng Cebu ay sira na, kitang-kita yung mga mining configuration ng panahon ni Gwen. Ni Governor Gwen. Alam nyo, kung ako lang ang masusunod, Mayor Balicuatro, pailan nyo ng kaso. Pailan nyo ng kaso. Kasi kahit anong deny niya, bakit kalbo ang bundok? Bakit nagsasaper ngayon ng napakalakas na baha ang bayan ng Cebu? O ang probinsya ng Cebu? Bakit mostly lahat ng mga baha, ang mining configuration na to ang siyang may kagagawan? At sasabihin nyo, mga putang inang yan, dadapo lang ang mining dyan, yung mga kontraktor ng mining, dadapo sa Malacanang, dadapo sa inyo, tapos mga bulag kayo, hindi ninyo nakikita? Putang ina, kalokohan niya mga pinaggagawa nyo. Ngayon, nagsaper, ilan ang namatay? Di ba? At least, may billion kayo sa bulsa. Bakit ang ina nyo, dapat mamatay na rin kayo eh. Gabaan kayo ba? Mamatay kayo na parang bulate, parang uod. Putang ina nyo, pinatay ninyo ang kalikasan, sinira ninyo ang kalikasan, pinatay ninyo ang buhay ng tao, at pinatay ninyo mismo ang ari-arian. Huwag kayong mag-deny-denayan. Ikaw, Gwen Garcia, o Kinana. Ikaw, Gwen, utang ina ka, napakatanda. Babae ka pa naman. Bakit sa kapal ng mukha ninyo, putang inyo, para kayong si Imelda Marcos ba? Mapagling lang. Kung todo deny na wala kayong kinalalaman, pero putang ina, kung ako sa taong bayan ng Cebu, huwag niyong palampasin yan si Gwen. Putang ina, huwag niyong palampasin. Patayin niyo rin eh, namatayan kayo. Ako, ganito ang nakikita kong maganda sa gobyerno na to. Kung ano ang ginawa ng gobyerno sa atin. Nakalapastanganan, katarantaduhan at kagaguhan. Ako mismo po magsabi sa inyo, ibalik natin sa kanila. Para maramdaman nila ang ngit-ngit at sakit ng kalooban ng mga mamamatayan. Yung mamatayan ka ng mahal mo sa buhay, tulad ng isang na-viral, ang kanyang anak at ang kanyang apo, patay lahat. Ano yan? Gwen Garcia, okay lang? Sapat lang na abuluyan? Pangalawa, listen, people, listen. Habang binabagyo tayo, mas lalong kumukulimlim ang kalagayan ng Sierra Madre. Ang Sierra Madre po noong 2022 ay binira ko na po ito, calling the DNNR attention, plus the local government, plus the national government, na huwag kayong papayag sa laulain, sirain ang Sierra Madre, dahil yan na lamang po ang tanging likas na depensa ng Pilipinas, ang Sierra Madre. Kaya po may purpose ang paglagay dyan ng Ginoo, o ng Diyos, o ni Allah, o ni Yahuwah, o nung ano paman na kinikilala ng mga kakristyanuhan, na Diyos nila. Ngayon, sira na. Ito po ay nagbabanta ng malaking disgrasya lalo ngayon. Kaya kung ako po ang tao o kilusan na nasa Sierra Madre, kayong nasa kilusan ng Sierra Madre, putang inang yan, bakit pinayagan nyo sirain ang Sierra Madre? Diba sumisigaw pa tayo? Diba? Sumisigaw pa tayo na kalingain, pangalagaan, at idepensa o pagtanggol ang likas na yaman ng Sierra Madre. Bakit may ganyan? So, pumayag ang Malacanang, pumayag ang DNNR. So, yung mga gayem ko, mga kabagis ko, mga kabsat ko dyan, ano pang ginagawa ninyo? Aantayin nyo pa mamatay ang inyong mga barok, mamatay ang inyong mga ading, bago kayo kunyari, kunyari, nagalit, tangina. Ba kung ano ang gusto nila, lalo ang Office of DNNR, abay, tanuran ninyo ang lahat ng empleyado ng DNNR sa local at saka sa national. Italin natin sa nyug, italin ninyo sa nyug para kung anuman ang mangyari
Lalo na ngayon. Hindi nila nakikita. Ang panawagan pong ito ay para kalampagin ang gobyerno. Wala na, manhid na po yung gobyerno, o kinanamitin, makapal na po yung mukha ng gobyerno, lalo na si Bangag, plus yung DNNR. DNNR ng Cebu at DNNR ng ano ba mahaba yan, Sierra Madre o kinanamitin. Mahaba yan eh. From Cagayan, Aurora, Isabela, hanggang Real Quezon. Sierra Madre yan. So saka lang tayo kikilos, putang ina, pag kumita na sila. Pag may mga mining na. Kung ako sa inyo, lalo dito sa Surigao, ginagawa ng mga MPA at mga katutubo sa Surigao, sinusunog ang mga bako at saka dump truck. Sunugin ninyo. Kay darating ang time tayo ang magbabayad sa mga buwaki ng inang yan, pero sila tatakas na. Ang pamilya natin at mahal sa buhay natin ang mamamatay at magbabayad sa katarantaduhan nila. Kaya napapanahon na po, wag na po tayong magpakagago at magpakatanga. Wag po kayong maniwala sa mga buwaki ng inang mga BBM vlogger, supporters at trolls. Wala po yan. Wala po silang idudulot. Wala po. Wala silang idudulot dahil wala silang pakinabang at walang pagpapahalaga. Sa sino magpapahalaga? Tayo. Kasi ako ayoko mamatay, ang mahal ko sa buhay. Ewan ko lang ho sa inyo. Putang ina, lalo yung mga BBM, wala na po yan. Ang mga vloggers at trolls sa BBM, sapat nang mabayaran. Di ba? Di ba? Yung mga DDS dyan na, DDS daw ko, no? Ang putang inang yan. Ha? Lalo na tong sila buwaki ng inang to, yung pinagmamalaki ng Dacher. O magdadalawang linggo na naman, Dacher, ha? Putang ina ka, dadalawang linggo na sad, ha? Papasok na. Kung ako sa gusto mo, putang ina, tignan ko na pag-abot mo rito sa Mindanao. Kung magkaroon ka ng buhay, putang ina ka. Dito. Dito malaman nyo yung mga taong sinisiraan ninyo. Dito malaman ninyo yung mga taong gusto nyong sirain ng reputasyon. Putang ina ka, wala akong ginagawa sa iyo. Trip na trip nyo ko. Anong tawag nyo sa akin? Putang ina nyo, Kanor? Kanor ha? Putang ina nyo. Malalaman nyo kung sino si Kanor. Antayin kita. 5 to 10 M. Dito sa Mindanao. Sama mo na ang papit mo. Isama nyo. Tignan ko kung makauwi kayo.